diri karon sa bintana sa among kitchen. Kay niabot na si nanay. Ah, wala na po siya. Yung biyenan po talaga yun ni Nining. Andito na po yung yung purlon, yung yung ano ba, sinasakyan ng 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 ninanay po, yung patay po, yung sa Villanueva. Kararating lang nila. Mga tiyay, ganyan talaga ang buhay. Walang permanente dito sa mundo. Nakakaiyak man. Kasi napamahal na rin namin si nanay. Kasi lang, sa kabilang bahay lang yun. Yun lang ang bahay nila. Sa sa kabila lang ng gate namin. Magsisit up na siguro yung Villanueva ng mga gagamitan nila sa bahay ni nanay para sa kanyang wake. Salamay po. Wala mga dala-dala. Bye na po nanay. Hindi ko alam kung andyan si nanay pa sa loob ng sasakyan. Pero baka andyan. Busy na po sila. Mag-sit up na yun. Ganyan talaga ang buhay. Pero asbinti na po si nanay. Medyo may katandaan na rin po. Tika muna mga tiyay ha. Sagutin ko lang muna ang anak ko. Mga tiyay, andiyan na po si nanay. Ano po si nanay eh. Parang ko na rin yun. Parang ina ko na rin si nanay. Yun po ang ni Nining. Yung binan po ni Nining. Sama din ang ko eh. Na-emotional din ako ba? Kasi parang nanay ko na rin yun. Hello mga tiyay. Sobrang nakaka-emotional po eh. Kasi kita-kita ko po, binaba si nanay po. Galing sa Purlon. Patungo na po sa kanyang munting tahanan po. Ako. Mga isang linggo siguro yun si nanay nakatira sa sa ospital din. Kaya hindi niya nakayanan. Dami daw mga mga ugat na pumutok dito sa brain. Kasi parang parang nag-stroke ba. Pero matagal-tagal na rin yun. Hindi naman bedridden masyado, pero yung mga nakalipas na mga ilang weeks, mukhang naging bedridden na po siya. Pero ilang taon din po siyang
nagdamdam ng nag ano ba ng kanyang sakit. Hindi na siya makalakad, hindi na po siya makakain ng maayos kasi wala sigurong ganang kumain. Ganyan talaga ang buhay, no? Walang permanente sa mundo. Mukhang na ano ba, parang na-recall ko na rin yung nangyari sa amin dito ba. Yung 2021, October 2022, October 22, 2021. Yung pumanaw rin yung asawa ko. Ganito rin na month, pero 3 lang yung kay nanay siya. Oh no, 2. Kasi kagabi siya na nawala. October 2. Subalit yung asawa ko, October 22. So, parang ko na rin ba, na-feel ko na rin yung nangyayari ngayon. Kasi yung asawa ko rin dyan din binaba sa tapat ng gate namin. Tulad rin ni nanay ba, doon binaba. So, mukhang ako na sumikip ang dibdib ko dahil parang na-recall ko, parang naging fresh ulit ba sa isip ko yung nangyari last to October 22, 2021. Ganyan naman ang buhay ng tao. Paunahan lang. Kaya mga tiyay, mamaya i-update ko na rin kayo sa mga kaganapan pa. Sinisigurado ko lang yung dalawa na maano sa init, mabilad sa init. Kasi kawawaan man yung bata bukas, baka kasi hindi pa kasi ang uniforms. Hindi pa natapos tahiin ang mga uniforms. Kaya nagsusuot muna siya ng mga jogger para sa school. Balikan natin yan mamaya. Baka naman makalimutan natin mabasa sa ulan. Ay, ko. Akit muna tayo sa sa itaas. Ang daming mga namin dito, mga sampay Diyan lang yan sila kasi hindi naman masyado basa yun. Kamu na mga tiya. Kasi ngayon lang natin na-open itong itong tiris. Andyan yan sila naka-tent sila may tent doon may tent doon mga tiyay kasi andun si nanay nakahimlay. Dito muna tayo magpalamig malamig dito muna tayo. So, wala naman dapat dito kasi nakapagligpit ako dito kahapon at saka kanina ito lang unan ang hindi na masyado. Gusto ko tingnan itong na pala ang ko itong bulaklak ko dito hindi nadiligan.
Sobrang ano sobrang tahimik. Tahimik talaga, nag-isa ako dito. Walang kasama kasi yung mga bata hindi pa nakauwi. Mga 2 PM pa ata. May git. Ay. Hello mga tiyay. Dito lang ako sa room, nagpapahinga ng konti. Papalamig ng konti. Kasi nagmasid-masid lang ako sa namin, sa kapitbahay namin na may may pinagdaanan. Kaya ngayon, dito lang tayo sa bahay. Dito lang tayo magmuni-muni sa kwarto. Mag-relax ng kahit mga 15 minutes lang. Mag-relax pero ang daming sinasabi. Hindi naman ako mahilig matulog sa araw. Sa gabi lang talaga ako matutulog. Sa araw, ayaw ko. Hindi ako makatulog sa araw. Kahit pa maghiga ako maghapon, hindi ako makatulog. Hindi ko gusto matulog sa araw kasi pag gabi, mahirapan ako matulog na rin. Kaya yun, ang isa sa mga problema. Mahirapan ako matulog sa gabi. Pag nakatulog sa araw, gusto kong pumunta sa tindahan. Nagugutom ako, walang snacks dito. Ubusan na kami ng snacks. Wala na talagang snacks. Mayroon naman dito yung kay Ziki pero ang tamis. Kaya ayoko. Pero walang maiwan dito sa bahay. Yung mga tiyayo. Yon sila ang mga tao, mga dito sa itaas palagi. Makamove lang sila ng mga lalagyan nila pag ilalabhan na. Yun. Dito ako sa Okay. Mga tiyay. Hindi talaga ako mapakali. Sobrang na talaga, nami-miss ko mga anak ko. Iba talaga pag ikaw nag-iisa sa bahay, Ang layo ng marating ng iniisip mo. Ito kasi yung isa kong anak na mga 21 years ata to sa Japan. Nakatira. Sa 21 years, siguro, ewan ko kung may 1 year kung ang lahat ng mga vacation niya dito. Sobra lang siguro isang taon ang vacation niya dito. At dito nakatira sa bahay na to. Kasi 17 ang edad nito. Kaya mga tiyay, sa oras na to, naisipan kong tingnan itong mga anak ko. Ito ang sinabi ko na nasa Japan. Ito siya. Tsaka ito. Pero ito, yung youngest ko to, ando na rin ito sa Canada. Nag-aral at nag-work sa Canada. Ito si Karen. Ito. Sobrang na-miss ko. Kanina kasi tumawag ito, umiiyak. Kasi hindi makatulog daw. Naingayan daw. Diyos ko po. Iba talaga pag mag-iisa ka na lang. Andoon sa itaas yung mga albums. Gusto kong kunin. Pero di ko maabot. Gusto ko tingnan yung mga pictures nila. Dito sa siguro, meron din dito. Ito, siya pa rin to, si Ben. Matagal na to, mga ilang taon na to mga pictures na to. At ito,
Ako to sa bahay namin sa Dangkagan. Asawa ko at saka yung mga anak ko at apo ko. Ito pa rin yung si Bem na nasa Japan. Ito, si Ziki Boy, yung kasama ko dito. Pero 12 years old na to ngayon. Ito, si Karen pa rin at saka si Bem. Si Karen yung youngest na nasa Canada at si Bem nasa Japan. Ito, si Bem rin naman to. Si Bem, nasa Japan. Sobrang namimiss ko sila, uy. Ay, nako. Iba talaga ang dulot ng mag-iisa ka lang. Mahirap mag-adjust. Hindi naman ibig sabihin na mag-adjust pa rin ako sa sa kanila, sa lungkot. Kasi nasanay na rin ako, pero may mga oras, may mga pagkakataon din na mamimiss mo talaga sila. Lalo na nag-iisa ka dito sa bahay. Ito rin, oh. Ito yung pictures na regalo sa akin nung nag-birthday ako. Last, ano bang taon to? Ako to, sa sa Movenpick Hotel to sa sa Cebu. Tsaka ito, picture ko to sa Camiguin. Tsaka ito, pamili ko sa Canada, yung si Mabel, yung pangalawa. Asawa niya at 3 anak. Ito rin, yun yung ako rin yun. Anak ko rin nga sa Canada at mga apo ko rin. Pati ito, matagal na to na pictures, oh. Matagal na to. Matagal na to, sa Cagayan de Oro to. Yung nagsundo kami pag uwi ni Bem galing Japan. Ito sa Camiguin. Buhay pang asawa ko. Saka ito. Matagal na to. Ako rin to. Ito ata 2018 ba to? Basta sa Manila to. Busey Sales Assembly sa Manila. Sa ibang hotel yun. Saka ako rin to last 2017 na siguro yun. Yung may salon pa ako dati. Saka ito, picture ko rin to sa Palawan. Ito, sa Palawan. Ito dito lang to sa bahay. Saka ito sa Palawan pa rin ito. Bakasyon namin sa ito. Ito yung apo ko na sa Canada na isinilang. Ay, nakakamiss. I miss you all. Hello mga tiyay. Upo na tayo. Huwag na natin isipin yung lungkot. Siguro naging ganito, naging emotional ang araw ko na to. Siguro dahil sa kabila may may lamay. Kaya yun siguro. Naapektuhan siguro ang ko, ang emosyon ko. Kaya na-miss ko mga anak ko. Na-miss ko lahat sila. Na-miss ko talaga. Sobrang nakakamiss na talaga. Pero kaya natin to labanan. Kaya andoon sila sa malayo dahil doon sila naghanap buhay na rin. Doon sila nakatira ng maraming taon na. At dahil kami na dito sa Pinas, hindi tiis-tiis sa mga tiis-tiis sa ano bang tawag? Tiis-tiis lang tayo. Kaya mga tiay, thank you so much for watching. Dito na lang natin tapusin tong yung video na to. Kasi na
medyo ayoko mag-display ng hindi magandang emosyon. Kaya mga tiyay, pilitin nating maging masaya pa rin tayo, maging positibo tayo, kasi ganyan naman talaga ang buhay. Hindi lahat ng panahon ay komportable tayo. Kaya mag-pray lang tayo na sana i-bless tayo ng Panginoon na malampasan lahat ng mga pagsubok sa buhay, malampasan lahat ng mga sitwasyon na ayaw natin. Ayun. So mga tiyay, thank you for watching me. Thank you for watching my vlogs. Thank you po. Thank you. Bye.